Welcome back mga kababayan sa aking YouTube channel at ngayon ay bibigyan ko na naman kayo ng isa na namang tips kung paano mabilis mag-memorize ng Korean language vocabs. At ito nga yung pangatlo ko ng upload kung paano mag-memorize ng Korean language vocabs at bahala na kayong pumili dun sa dalawa o dito sa pangatlong video ko kung saan kayo maalwan at kung saan kayo nadadalian mag-memorize ng Korean language vocabs. Ito nga yung pangatlong upload ko ng kung paano mag-memorize ng Korean language vocabs ay tinanong ko yung kasama kong Pinoy dito kung paano siya nag-memorize ng Korean language vocabs. At ito nga yung sinabi niya sa akin na ginawa niya. Nakadalawang exam siya. Noong unang exam niya ay bumagsak siya dahil nga parang hindi pa niya siniseryoso yung pag-aaral ng Korean language. Parang sinubukan lang niya. Pero muntik pa siyang pumasa. 1 point lang. Tapos nung pangalawang exam niya, doon na siya pumasa. Ang taas ng nakuha niyang score. At computer-based test siya. Ang nakuha niyang score ay 135. Ang trabaho nga niya, noong kasalukuyang nag-aaral siya ng Korean language, ay sa litsunan ng manok. Ang pangalan daw ng litsunan ng manok ay Mangbox. At ang ginagawa nga niya, habang wala pang bumibili ng manok at wala pang customer, ay bumubuklat-buklat siya nung tinatawag ba na sinasabi niyang flashcard. Kumuha ako ng sample, Itong maliliit lang na to. Ganyan. Nandyan sa harap, yung Korean language at sa likod naman, ay yung yung translation sa English o kaya kayo nang bahala kung sa Tagalog o English. Ganyan. Tapos ang ginagawa daw niya, habang wala pang customer, ay binubuklat niya. Ang nasa unahan lagi ay ang Korean language. Katulad ito. Hesa. Tapos nakalagay yung English translation niya sa likod. Company. Hesa, company. Tandaan nyo ito mga kabayan itong mga sinasabi kong Korean language vocabs dahil kalimitan ito ay lumalabas sa exam, Tapos, ito pang sregi, trash o basura, nakalagay sa likod. Ayan. Tapos, ito pang jajungo, bicycle. Sa ulo nyo yung mga kabayan kasi kalimitan yan lumalabas sa exam. Siktang, restaurant. Ito mga kabayan, yung unang-una kong Korean language vocabs na naisa ulo. Itong siktang. Nung kasalukuyang natututo pa lang ako magbasa. Yan, siktang, restaurant. Tapos itong usan, umbrella. Tapos ang gawin ninyo, kunyari dadalhin nyo sa trabaho to para hindi siya magkalat-kalat. Ito naman ay pwede naman siyang ilagay sa bulsa dahil maliliit nga lang. Pwede nyong stapler yan dito. Tapos buklat-buklat na lang kayo habang kunyari break time. Yan. Tapos kunyari nakasakay kayo sa bus, pauwi ng bahay, basa-basa. Okay, papasok sa trabaho, basa-basa. Yung nasa likod niya ay yung English translation para natatandaan ninyo. Kung kayo ay nahihiyang magsulat-sulat kung saan-saan, yung kung magsulat-sulat sa mga kalendaryo o mga sa pintuan, bintana, yung mga Korean language vocab niyan, ay pwede nyong gawin to, yung ganito, kung nahihiya kayo. Yung mga ganyan, katulad dito, malaki. Ayan, ganyan. Tapos, kung halimbawa ng asawa ninyo o tulungan kayo ng asawa ninyo o kaya yung kasamahan nyo sa kwarto, kung nangungupahan kayo, binata pa, yung kasamahan nyo sa kwarto, kung pareho naman kayo nag-aaral ng Korean language, pwede nyo gawin to, yung flashcard na yan, ganyan. Sampulan na nga natin, kunyari magpapahula na nga ng ganito, flashcard. Kunyari ako yung magpapahula sa'yo, ipapakita ko sa iyo yung ganyan. Yung Korean language nasa harap at ang nasa likod ay nababasa ko. Kunyari ganyan, basahin mo. Tapos, sasabihin mo yung English translation yan. Kunyari, subway, yun, tama. Tapos, isa pa. Tulad nito. Bus. Bus.
O, pagka ganyan, talagang pag nabasa mo yan at nahulaan mo yung English translation niya, o kaya Tagalog man, o kaya Tagalog, sigurado ko lang na kabisado mo na yung Korean language vocabs, pagka ganyan. Kaya maganda to. Maganda rin tong tips na to, ng mga ganito. Ang isa pang magandang gawin ninyo, kung kayo ay mahilig manood ng Korean drama, ang piliin ninyo ay yung may English subtitle para kahit papano ay mahasa ang pandinig ninyo pagdating sa listening. Piliin ninyo kung ano ba talaga yung gusto ninyo na, halimbawa, Korean drama, Korean horror, Korean action, Korean comedy. Kung ano yung gusto ninyo sa apat na yan, yun yung panoorin nyo. Dahil mawiwili kayo sa panonood niyan dahil yan ang gusto ninyo. Sa isang tabi nyo muna ay yung mga katulad ng mga pelikula tulad dyan sa Kwan, yung Viva Max, sa isang tabi nyo muna yan. Hanapin nyo talaga yung makakatulong sa inyo sa pag-aaral ng Korean language. Saka na kayo manood niyan pag pumasa na kayo sa exam. At isa nga pala, mayroon pa nga palang skill test. Sa skill test, wala kasi akong ditong mga tools na para sa skill test. Pero nakapag-skill test din ako noon. Kumusta na nga pala yung mga nag-exam nung nakaraan? Sino kaya yung mga pumasa at mga bumagsak? At kung pumasa ka man, congrats kabayan dahil nangangamoy Korea na yan. Medical na lang. Saka yung mga requirements. At doon naman sa mga bumagsak ay huwag kayong mawawalan ng pag-asa dahil kahit 3 o 4 na beses ka pang mag-exam hanggat hindi ka overage, ay mag-exam ka lang ng mag-exam dahil sa totoo lang, mas lamang ka na nga dahil alam mo na kung paano yung mga ginagawa sa exam. Ang kulang na lang talaga, siguro, para sa akin, ay yung dagdagan mo yung mga Korean language vocabs na nandyan sa utak mo. Yun lang siguro. Sabi nga ng iba, pag umayaw daw ay hindi nagwawagi. Kaya diretso lang. Yan lang muna sa ngayon mga kabayan. Maraming salamat sa panonood at sana'y may natutunan kayong aral sa video ko ngayon. See you in my next video.